Ma'am DJ, Good morning. Chacha, and Ma'am Maricel. Magandang umaga po sa inyo po taga-subaybay. Oo, Good good morning morning po, General. Salamat po sa panahon ngayong umaga. General, medyo curious lang kami dito ni Maricel. Kanina nga sa usapan pa lang po namin pagsimula agad ng programa. Ang tanong din agad namin, ano po ang hugot ng DILG at ng PNP para po dito sa Safer Metro Manila Plan? Bakit po bigla kayo naglunsad nito? Yes, Ma'am DJ Chacha, ang pagpapatupad po kasi ng curfew hours, kasali na po dito yung drinking in public places at yung limitations ng karaoke ng hanggang 10 p.m. Yung shirtless po sa mga kalalakihan ay bahagi ng Safer City Strategy upang maprotektahan ng kabataan at maiwasan natin, Ma'am DJ, yung kanilang pagkakasangkot sa mga petty crimes o yung pagiging biktima ng krimen na rin po. So may nakikita po tayo na trends, patterns talaga based on data na galing sa inuman sa kalye, mostly kabataan ang sangkot dito sa mga krimen. Kaya po ganito yung nangyari, ganito ang naging desisyon. On the contrary, Ma'am DJ Chacha, nakikita po natin itong Holy Week alone, bumaba po tayo ng 23% yung sa mga tinatawag natin na mga crimes na nabanggit po ninyo. Pero kabahagi nga po dito sinasabi ng SILG at ng PNP na si General Tates na mas mapapabilis natin, na mas mapababa pa yung numero na ito kung paiigtingin natin yung tinatawag natin na intensified police visibility. Sinasabi nga po na habang bumababa yung ating data o datos ng mga sinasabing krimen, mas mapapabilis natin mapababa ito kung magsasagawa natin yung tinatawag natin na safer city strategy. Yun po bang guidelines nito, crafting pa lang po ba ngayon ng DILG or gagamitin na natin yung meron na sa ilan pong mga lugar sa Metro Manila? Bagamat hindi pa po, Ma'am DJ Chacha, napipirmahan yung pinaka-guidance sa parte po ng Philippine National Police, pero alam naman po natin ang mga gagamitin natin dito, yung mga local government units, ordinances na existing na po, kaugnay na halimbawa ng curfew, sa drinking in public places, etc. po. So, meron ang mga areas po kasi dito sa Metro Manila ang nagpapatupad ng curfew hours, bawal yung pag-inom sa kalsada. Pero sir, kanina balikan ko lang po yung sinasabi ninyo, no? Let's not talk about yung last Holy Week lang. Kasi doon sa press con kahapon ang sinasabi din ng DILG, 60% reduction in crime since 2016. Kaya lang ang problema, sir, kami mismo nag-uusap kami dito ni Maricel. Sabi ko, ba't ganun? Parang hindi ko nararamdaman. Parang sa mga naibabalita natin dito, nakawan, patayan. Halos araw-araw meron eh. Paano po ba ito? Ba't hindi nararamdaman ng publiko yung pagbaba ng krimen? Apo, Ma'am. Ma'am DJ, mabanggit na alam po, at po yung sinasabi ng Philippine National Police na sinasabi na itong mga datos na ito hindi naman iniintindi ng mga kababayan natin. Ang gusto nila yung maramdaman ng presensya ng mga kapulisan po natin sa kalsada o sa kanilang community para mapakiramdaman nila na sila po ay safe. Ang sinasabi po natin that the presence of incidents, halimbawa ang pangyayari ng insidente sa isang lugar, does not necessarily mean an increase in crime. Meaning po patuloy na pagbaba ang datos po ng ating krimen. Sinasabi natin, gusto lang ang community na makita yung mga pulis ninyo nandito, kung may kailangan kayo, nandito sila, handang tumulong sa inyo. Sandali po. Okay. Pero hindi ba parang may disconnect doon sa nangyari kahapon na press con na mas paiigtingin nyo yung pagbabawal ng kung ano-ano sa kalsada sa ibang komunidad? Sir, don't get us wrong ha. We are pro kami dito. Yung mga inuman sa kalsada, ayaw din namin yan. Ayaw din namin ng video session after 10 p.m. Ayaw din naman namin ng mga kabataan na loitering sa mga kalsada nang hindi naman alam kung saan talaga pupunta. Pero sa akin lang po kasi to sariling opinion, parang may disconnect na bumababa yung crime rate since 2016. Pero may ganun tayong anunsyo kahapon dahil ang gusto ninyo, mas maramdaman na tao na safe sila. Parang may disconnect. Bakit po ganun? On the contrary, Ma'am DJ, sinasabi nga po natin, habang patuloy na bumababa yung mga datos po natin, gusto po natin mas pabilisin pa yung pagbaba ng krimen. Gusto nyo pang pababain. At the same time, tama po, at the same time, Ma'am, na maramdaman na ang community natin na safe sila dahil ito po yung hinihingi nila. Ang masabi ko nga po, halimbawa, yung sa karaoke na ordinansa, mabigyan, naiintindihan po natin na ang videoke halimbawa ay isang libangan na marami nating kababayan. Pero hindi naman po ito pinagbabawal, nilalagyan lamang natin ng limitasyon sa oras, karaniwan hanggang alas 10 ng gabi, alinsunod sa ordinansa ng mga local government units po. Oo, pero 'di ba General, since sa ibang lugar nagpapatupad na nito, pero it's in the implementation.
So doon sa mga lugar na yon na meron na nitong mga ordinansa na ito, gaano ba sila katindi sa implementation niyan? Baka naman on paper lang ulit ito tapos hindi naman ipapatupad. After ilang months na may bago ng balita, wala na ulit roronda, wala na ulit iikot, wala na ulit magbabawal. Lalo pa hindi pa natin nakikita yung klarong guidelines talaga na gagamitin ng DILG sa buong Metro Manila. Ma'am DJ Chacha, Ma'am Maricel, mapanggit ko lamang po na ito po ay halos may fixed na strategy na gagawin natin dito. Ang pagkakaiba po, Ma'am DJ, na yung mga pulis natin halos permanent na po natin makikita. Halimbawa sa mga eskwelahan, sa mga terminal hubs, kasama po yan sa strategy. Hindi lamang po ito tungkol dun sa pag-implement ng mga LGUs. Ang sinasabi nga po dito kahapon ni SILG Remulla na maaaring makasuhan yung mga local government units na hindi tatalima sa bagong strategy. At ganoon din po yung mga PNP na nai-assign sa mga pagpapatupad po o kasama po yung mga LGU po natin. So, sir, magandang umaga po. So, as we speak, pinapatupad na po ba ito ng Philippine National Police kahit na wala pa yung clear guidelines from DILG? Because if that's the case, paano po yung nagiging sistema natin? Halimbawa, kung roronda po kayo at may makita kayo sa gabi na menor de edad na lagpas 10 a.m. na pero nasa labas pa rin, so anong gagawin? Yes, Ma'am Maricel, magmula po naman po si Chief NP General Tates noong August, ipinapatupad na po ito. Ang pagkakaiba lang po ng this time, ito ba yung tinatawag natin intensified police visibility. Yung partnership po natin sa LGUs mas intensified din po. Hand-in-hand o together po kasama po sila magpapatrol sa gabi upang ipatupad yung mga nasabing ordinansa. Ang sinasabi nga po natin dito, magiging kabahagi na ng patrol deployment ng Philippine National Police, yung pakikisama po sa LGU upang ipatupad po yung mga nasabing ordinansa. LGU meaning yung mga tanod natin sa gabi? Ganun po? Yung pong mga ating mga barangay officials sapagkat sila naman po ang pangunahing unit ang nakakaalam po kung ano yung mga ordinansa na pinapatupad sa kanilang mga lugar po. At yung pulis naman po ay tutulong lamang po, sila pa may hawak po ng mga tinatawag natin na OBR o yung Ordinance Violation Receipt na kung sakali may paglabag doon sa kanila po na makikita po nila, i-issuean po nila. Kasama po yung ating mga barangay official. So, ibig pong sabihin, sir, ang pagpapatupad din po ng mga pulis at ng mga barangay natin dito ay nakadepende pa rin po doon sa existing ordinance per city. Wala pong uniform na policy sa buong Metro Manila base sa guidelines ng DILG. Ganun po ba? Tama po, sapagkat ang mga local government units naman po ay independent sa pagpapatupad o paggawa ng kanilang mga ordinansa. Pero halos ang karpi naman po is halos pare-parehas, Ma'am Maricel, sa lahat po ng mga city. Ang hinihiling lang po kahapon ni SILG, yung hindi lahat po ng city, yung napapatupad ng shirtless sa mga kalalakihan po. Okay. So, sir, sabi nga po ninyo kanina, pababa naman yung trend natin pagdating doon sa kaso ng mga petty crimes, ano? Pero dahil po ang target ng DILG, ng PNP ay paigtingin pa itong hakbang na ito, gaano po kalaki yung gusto natin na ibaba pa doon sa porsyento ng crimes? Ang tinatarget po ng Philippine National Police, halimbawa, ito yung 23%, is at least another 50% po na pababain. Hanggang sa importante po, Ma'am Maricel, na una, palakihin po yung pagbaba ng krimen na sinasabi ko nga, at least 50% na nasabing 23%. At yung pong pangalawa po is maramdaman na ng taong bayan, magbalik yung tiwala nila sa kapulisan nila. Yung sinasabi nga po nung mga panahon namin na nakikita yung pulis, yung feeling safe ka. Yun po yung gusto ibalik natin na mabalik yung tiwala ng taong bayan na kapag kailangan nila yung pulis nila, immediately nandiyan po sa kanilang komunidad. Kailan po natin pinaplano o target na ma-achieve yung 50% decrease sa crime rate? Ito po, yes, Ma'am Maricel, ito po ay ipapatupad muna sa Metro Manila. Pakikiramdaman po natin itong buong buwan ng April. At ultimately, sa other urban cities po, nationwide na po ipapatupad natin. Ang magiging pilot project po natin is dito sa Metro Manila sapagkat malaking lugar o area naman po ang buong Metro Manila. So, ang gusto po natin, by end of April, bumaba na ng 50%. Tama po yun. Pero ang importante po dyan, ma'am, is yung pong gusto natin po nabigyan ng isaayos, halimbawa yung mga pag-inom, pababain natin yung krimen. At halimbawa, yung pag-inom, ma'am, mabanggit ko lang na hindi naman po ipinagbabawal ang pag-inom, pero nililimitahan lang po natin sa tamang lugar. Ganun din po yung pagsusuot o shared response na sabi natin, na it is about public decency o respeto sa shared spaces ng ating mga kababayan.
Ito pong mga ordinansa nito, nandiyan na po, naipasa na po ng mga local government unit. Ipapatupad lamang po natin ito katulad po ng nabanggit ko kanina. Sir, ano po ba yung mga usual petty crimes na nakikita natin na medyo talamak dito sa mga syudad sa Metro Manila? Una po, ma'am, dun sa tinatawag natin na safer cities na kung saan yung nakakaroon tayo ng kaso sa mga kabataan, iniiwas po natin sila na ma-involve o maging biktima po sa mga nasabing petty crimes. Kung sinabi natin petty crimes, nandiyan po yung robbery or theft. Unang-una po, ang safer cities strategy po natin, ito po ay proactive at preventive. Lalong-lalo na po sa mga kabataan natin. One is, iniiwas natin sila. At number two, at hindi po sila maging biktima po ng mga petty crime. Sir, kanina nabanggit po ninyo na yung inyo pong ipinapatupad na o pagpapa-implement nito pong gustong mangyari ng DILG ay nakabase rin doon sa mga ordinansa kada syudad. So ano po ang mangyayari kung wala palang existing ordinance about this, yung particular city na yon? And alam naman natin, sabi nga po ninyo kanina, hindi pa rin lumalabas yung guidelines from DILG. Yes, Ma'am Marcel, napag-usapan na po sa National Capital Region na yung ordinansa ng curfew, drinking in public places at karaoke. Halos 100% na po yung ating po mga LGU sa Metro Manila. Okay. Ito na lang pong short list Yung short na list. ordinansa. Ito na lang po yung ina-account po ngayon kung lahat ba ng city ay meron na pong ordinance ito o wala. Kapag na-account po yan, ito po yung hinihiling ni SILG po, kung wala po sila, na hinihiling po yung mga LGU na enact din po ng ordinansa tungkol sa shared test po. So medyo matatagalan pa siguro yan, papasa pa po sa konseho. Pero initial information nyo po, ilang porsyento sa mga cities sa Metro Manila yung meron ng, yung bawal yung topless, shirtless? Di siya sa shirtless po natin, wala pa po naibigay na datos. Wala Pero pa. sabi po na SRT, yung curfew, drinking at karaoke po ay 100% Lahat na po na. sa Metro Manila. Okay. Sir, sorry pahabol. Kanina po kasi sa Caloocan, yung aming reporter nabanggit na nauubusan na ng ticket yung mga pulis doon. So, ano ang plano natin doon? Kasi kung masisipag naman yung mga pulis, naninit at nanguhuli. Kaso paano yun? Nauubos daw ticket. Dahil pilot project pa naman po, Ma'am Maricel, yung ating pong project, ito po ay hinikayat po ang mga LGU na magpa-print po na maraming OBR kaugnay po rito. Kung magana hindi pa naman po tayo full implementation, nagsisimula tayo, accordingly mag-a-adjust naman po yung ating mga LGUs po dyan. At ang pangalawang bagay po dyan, bukod sa pababain natin, yung pong aspeto po ng datos na krimen, palalakasin natin yung presensya ng community, at the same time, ito ay another income generating po na crime prevention area ng mga LGU sa ating po mga city government po. Maganda yun. Pero sir, ano po yung OBR? Ang OBR po, ito po yung Ordinance Violation Receipt o kaya citation ticket, ma'am, kapag halimbawa hinuli, hindi lang naman po minor, halimbawa sa curfew, meron po yung individual, kahit po. Siya po ay on the spot, i-issue ng citation ticket o ng Ordinance Violation Receipt, sasabihin sa kanya yung violation niya, ng mga LGU, kasama po yung LGU. Tapos yun po yung pabayaran niya sa city court na kinabukasan. Ayun pala. Oo. General, pwede ba tayo mag-sample? Halimbawa sa isang lugar dito sa Metro Manila na may ordinansa na shirtless or bawal public drinking or loitering ng mga bata. Ano ba, pinagmumulta po ba sila? Ikinukulong agad? Pinoposasan? O sinasabihan lang? Paano po ginagawa? Yes, dalawang bagay pa. Bigay po ako ng example. Halimbawa po, nagpapatrol yung ating mga PNC at yung mga barangay official. Nakita po nila sa isang kalye o street na may mga nagiinuman o mga nakahubad. Ang proseso po yan, babagiti po sa kanila yung ordinance sa kanilang binayulit. Yun po yung i-issuean sila ng Ordinance Violation Receipt o OBR. Wala pong panguhuli na nagaganap. Maliban lang po kung may mga ibang offense o gagawin po yung mga yung mga i-issuean po ng OBR. Halimbawa po, bigla po silang nanggulo, nagwala at naging unruly. Doon po papasok yung pag-aresto, dadali na po sila sa police station para sampahan po ng kaso. Technically, pero ordinarily, Ma'am DJ, Opo. Tama po. Fine. Ordinarily, Ma'am DJ, sa Ma'am Maricel, kung wala pong ibang paglabag, doon lang po sa on the spot, i-issue lang po sila ng OBR o ng Ordinance Violation Receipt. At kinabukasan po yun, i-settle po nila sa city. Para bayaran. Normally, magkano po yun? Para lang sa mga nakikinig sa atin, para di na matigas ang ulo nitong mga ito. Magkano yung OVR na yan na ini-issue doon sa mga pasaway? Ma'am DJ Chacha, sa pagdating po doon sa mga ordinansa yun, iba-iba po yung mga amount.
Ito po yung kinoconsolidate po namin para po ma-average po natin kung magkano po yung ini-implement ng kanilang mga local government. Pero ang average sa ngayon, doon sa mga lugar na meron na nitong ordinansang to? Wala pa po akong idea, Ma'am DJ, kaugnay po ng mga actual po na amount ng mga ordinansa lang. Oo. Sir, may concern din yung iba, no? Ang sinasabi nila, itong ang ordinansa na ito, matagal naman nang ipinatutupad sa ilang mga lugar sa Metro Manila. Parang binago lang yung branding. So kung matagal na naipapatupad, anong pagbabago po kaya ang mararamdaman namin kung matagal naman na nandiyan yan? Yes, Ma'am DJ Chacha. Una po, tama po si SLG Rimulya na mahalaga yung mga datos na sinasabi natin, mga baba. Pero mas mahalaga din sa publiko ang nararamdaman nilang seguridad sa kanilang komunidad. Kaya po pinalalakas natin, yung police visibility at presence sa mga lugar na madalas puntahan ng mga tao. Ito po ay makikita nyo na mas madalas na po na makikita ang PNP at saka yung mga barangay na nagpapatrol po pagdating po sa gabi, Ma'am DJ Chacha. Oo. Kumbaga talagang police visibility mas matindi ngayon. Tama po yun, Ma'am Maricel. Ito po Oo. yung tinatawag natin intensified police visibility. Oh, kasi nabanggit nyo rin kanina, kapag may nagsumbong na dun sa lugar nila, hindi ito na ipapatupad, pwede isumbong si barangay captain, pwede rin isumbong yung pulisya na malapit dun sa area nila. Tama po. Kasama po yan doon sa kinakraft natin na pipirmahan po hopefully within this week. Na kung ano po yung mga paglabag na maaari maghanap ng mga barangay official saka ng PNP. So, sabi nga po, tawag lang po sa 911. Kung tumawag po sila at hindi nag-responde yung mga ating pong barangay official. PNP. Anong posibleng kaharapin ng barangay official or ng mga pulis na hindi susunod dito sa sinasabi ng DILG at PNP? Yung pong sa parte po ng mga LGUs na bagit po ni SID kahapon na neglect of duty ang ipapile sa kaso doon sa mga barangay official. Light offense naman po doon sa lighter offense naman po para sa Philippine National Police. Ito po ay administratibo na maaari po nilang ikasuspindi sa serbisyo po. Oo. At pagka po ba ganun, may final na case, ma-relieve ba agad yung sinumbong o hindi agad-agad? Paano po ba yon? Pag tinawag po sa 911, separate po ang investigation ng LGU kami sa mga barangay official. Ang PNP po ay bibigyan ng 24 hours na pag-explainin kung bakit hindi niya nagawa yung mga dapat niyang gawin. At kapag hindi po satisfactory yung kanyang explanations, magdidiretso po sa pinatawag natin na pre-charge investigation at kung saan maghahatulan siya kung ilang araw maaaring i-suspend siya sa servisyo. Tapos, sir, yung ilan din sa mga comments dito po sa kahapon nga po na naging press con ng DILG at PNP, yung ilan sa ibinabato, public drinking, shirtless roaming, sama na rin natin yung video session na ipagbabawal. Ang sabi po ng ilan, ang daming mas malalaking krimen ang dapat pagtuunan ng pansin. Bakit ito? Bakit ito ang ipinangangalandakan ng PNP at ng DILG? Ano pong tugon nyo doon? Yes, Ma'am DJ Chacha, sinasabi nga po natin yung safer city strategy natin. Ito ay proactive at preventive strategy po ng ating pamahalaan. From the very beginning, ini-stop na po natin yung posibleng pangyayari ng isang krimen. Ang krimen po na malaki o maliit, ito po ay hindi dapat pagbahala sapagkat sa paningin po ng ating batas, ito po ay parehas lamang. Pabagin ko lang din, Ma'am DJ Chacha, na sa kabuuan po kasi, ang mga patakaran ito halimbawa, yung para sa minors, limitasyon sa video pagbabawal ang pag-inom sa pampublikong lugar, pagpapatupad ng mga ordinansa ungkol sa public decency, ay hindi po para higpitan ang kalayaan ng ating mga kababayan, kundi para mapanatili ang kaayusan, kapayapaan, at kaligtasan sa ating mga komunidad. Oo. Tama po ba, no, General? Kasi nito nakaraan nung patuloy po yung pagtaas ng presyo. Medyo iiba po ako ng topic. Patuloy yung pagtaas ng presyo ng diesel. Kasama po sa mga nagbabantay sa mga gasolinahan kung nag-overprice sila ay ang kapulisan. Kamusta po? Matindi po ba yung sumbong na natatanggap po ng PNP? Sa araw na to, Ma'am DJ Chacha, binabantayan natin yung mga nagsasarado na mga gasoline station nationwide. As of this morning, Ma'am DJ Chacha, umabot na po sa 399 yung mga nagsarado na mga gas station. Pag gaganito, Ma'am DJ, na nagsasarado, nire-report natin po sa DOE para pupuntahan nila, tingnan po nila kung ano yung mga reason. Diba yung possible hoarding strategy lamang o talaga na walang lamang.
So hindi iba po pala yung sinabi sa amin ni Secretary Sharon Garin last time kasi nung kausap po namin siya, ang sinasabi niya kung may areas dyan sa inyo na halimbawa hoarding, possible hoarding, may nagsasara or feeling nyo overpriced, pwede daw pong magpunta sa pulis siya para isumbong para ang pupunta mo mismo dun sa oil companies, yung mga pulis. Iba po pala kayo ang ginagawa nyo, yung mga sumbong na natatanggap nyo, forwarded po ito sa DOE. Ma'am DJ Chair, linawin ko lang po. Okay Na since po. day one po, tinulungan po ng Philippine National Police ang DOE sa pagtugon po nila sa problema tungkol sa oil crisis sa Middle East. Ang ginawa po ng PNP, Ma'am DJ Chair, sinama po sa patrol duties ng ating mga police patrollers nationwide na pumupunta po sila sa mga gasoline stations. One, ang check po nila, yung mga gasoline stations na nagsasara at ayaw magbenta. Ayun. Pangalawa, yung mga gasoline stations po na napansin po nila na nagtataas ng presyo, ito po ay kaso ng profiteering, na hindi naman dapat. Pagka po may ganyan ng paglabag, inire-report namin po ito sa DOE o kaya meron po sa local para mas mabilis ng DJ Chacha, yung Oo. Municipal Price Coordinating Council, andun po papailan ng kaso. Oo. Sa kaugnay po niya, mabanggit ko lang Ma'am DJ Chacha na may napailan na po tayo na 9 cases involving 13 individuals kaugnay po na nasabing paglabag po sa batas pambansa bilang 13. Ano pong kaso yung na-file dun sa siyam na individual? Meron pong hoarding at profiteering, Ma'am DJ Chacha. Yan po yung paglabag ng BP 33 kapag po kaugnay na sinasabi Oo. natin na hoarding Oo. at saka yung profiteering o yung nagtataas ng presyo, Oo. Ma'am. Oo. General, yun pong mga nakasuhan natin, ito yung mga may-ari ng oil companies or parang katulad po ito nung nabisto dun sa Barangay Sacred Heart na parang may hoarding siya ng diesel dun sa bahay? Yung sa mismong retailer natin, yung small players po natin, may isa Small po na reklamo sa players. Ito po yung number one na reklamo na pinaka po sa 9 na po yung retailer. All others na napailan lang po natin ng 9 na kaso na kung saan may 13 individuals, ang violation po niya, ito po yung hoarding at profiteering. Nangyari po ito sa Region 3, sa Pampanga area, sa Bicol, sa Region 8, sa Samar, sa Davao. At yung nabanggit niyo po, ito po yung pinaka-latest na titignan po yung possible violation. Ang initial violation na nabanggit niyo sa Quezon City, Manila. Ito po yung hoarding. Bukod sa hoarding, tinitignan din po kasi hindi po kasi siya safe para sa isang community na maglagay ng ganun karami na krudo. Yun, at least malinaw na ngayon. Baka may mga pahabol lang si Mase dito. Oo, hindi sir, kasi I find it so concerning yung mga nahuhuli na nagnanakaw ng mga gasolina, naninipsip at nagpapaihi ng mga sasakyan. Gaano po katalamak ito base po doon sa pagmomonitor ninyo? Yung nabanggit niya po, Ma'am Paihi, technically ang kaso po niyan ay hoarding din po. Pero pag may po kasi, hoarding din po ang kaso niya. Very unsafe nga lang po siya. Kaugnay po ng Paihi, meron po tayong 16 cases, 9 cases na napailan din po dyan ang ating pong CIDG sapagkat ito po yung Office of Primary Responsibility ng PNP na humuhuli sa mga kaso ng Paihi. For March alone, meron po silang nahuli na 16 individuals at 9 na cases din po yung pinail na. Para sa kalaman ng mga kababayan natin, Paihi, ito po yung mga unsafe na pagkuha po ng mga fuel o mga crudo sa isang lugar po. Tapos binibenta po nila na individual. So 9 cases, 16 individuals ang kasama po doon sa Paihi. Ano pong kaso ito, sir? Ito po ay fuel pilferage po eh. Pumapatak po dito sa theft din po under the revised penal code. Kasama po nito, Ma'am Maricel, kaya po very active ang CIDG kapag may fuel pilferage o yung mga Paihi. Ito po yung smuggling naman po ng mga cigarettes. Ito po yung kasama niya na hinuhuli ng mga CIDG po. Okay, so ito pong 9 cases ng hoarding at saka po yung 9 cases na involved dito po sa Paihi. Nationwide ito, sir? Nationwide po yan. Yung Paihi po ang mag-meeting po kanina, yung CIDG number 1. At yung pong mga hoarding profiteering kaugnay po ng oil crisis natin. So ito naman po ay nationwide na sinasagawa po. Sir, para lang mabalaan yung ating mga kapatid na gumagawa niya na, ano po yung parusa kapag ka nahuli na involved sa hoarding at saka po yung mga Paihi? Meron po may penalty po siya o fine at meron din po siyang kulong na abot po ng 1 year kamay po niya. Sapagkat mapapansin po natin, sinasabi natin sa mga kababayan natin, Ma'am Marcel,
na bumili ang ating mga kababayan doon sa mga designated na mga gas station. Sapagkat ang mapapansin po natin, Maricar, ang ginagawa po kasi yung mga nahuli natin, dahil may limitasyon yung pagbili ng gasolina sa isang gasoline station. Gumagamit po sila ng mga ilang individual na kung saan binibigyan sila ng yung limited na crudo. Tapos pagsasama-samahin po nila, yung ibebenta natin sa mga kababayan natin, na kung saan naman tinatangkilik naman nila yung pagbili. Bagamat medyo mataas, kinocompute po nila kung pupunta pa sila sa gasoline station, na the same din naman po yung amount na mabibili po nila. Di ba delikado yun? Pinagsasama-sama yung mga krudo? Eksakto, Maricar. Oo. Kaya po sila ay hinuhuli sapagkat ito po ay bukod sa illegal, ito po ay delikado po. Opo. Sir, isa pa yung mga kaso ng gas and run, yung mga nakikita natin sa CCTV na mga nagpapagas sa halagang 500 piso tas biglang tatakbuhan. How alarming is this, sir? At saka gaano kadami na rin po yung kaso na nahuli po ninyo? Meron pong, ito po ay may nahuli sa Bacolod na kung saan nagpagasolina ng 500 na kagyat naman po nahuli. At yung po nagpagasolina sa may Balintawak ng 5,100 plus na nahuli na rin po. Ito po ay isang grab driver na kung saan po sinurrender po siya ng kanyang sariling employer. Mapanood po yung panawagan ng ating Philippine National Police. Sige sir, ano na lang po yung inyong mga panawagan o yung inyong warning dito sa mga tao? Alam naman natin mahirap yung buhay ngayon pero tinitake advantage pa talaga. Yes, Ma'am Maricar, sa ating mga kababayan, sila naman po ang paalala. Mag-enjoy po tayo. Huwag po ng safer cities strategy natin. Pero may konsiderasyon sa kapwa at sumunod sa umiira ng patakaran sa ating lugar. Sa mga magulang naman po, mahalaga po ang gabay at pagbabantay sa ating mga anak, lalo na sa gabi. Siguraduhin po natin na sila ay nasa ligtas na lugar at hindi napapabayaan sa ganitong paraan. Sama-sama nating napapanatili ang kayusan at ligtasan sa ating komunidad. Kung may concern po sila, anything po, under the sun, tawag lang po, dial 911. Oo. General, maraming salamat po sa panayam ngayong umaga. Last sumbong na lang po. Ako sumbong, concern ko lang po. Doon sa may C3 Road ba iyon? Yung malapit po sa may Tondo? Yung kung saan marami pong mga trucks. Meron pong isang police station doon na may police station naman pero kahit may mga police, ang dami pa rin pong mga solvent na mga bata nagsusolvent, mga tao nagsusolvent doon sa gilid. Baka pwede po nating mapatignan kung bakit parang hinahayaan lang. Ang lapit-lapit po ng nung mga police dun sa area na iyon. Oo. Yes, ma'am. Noted po. At agad po namin itong action at bibigyan po namin kayo ng feedback. Oo. Yes po. Maraming salamat. Doon po yan sa may Pacheco Street, yung may police station doon. Tapos sa may bandang gilid, C3, daanan ng mga truck. Ang dami po nagsusolvent doon sa gilid. Baka pwede nyo pong matignan, ma-actionan. Ano po, General? Noted po, ma'am. Marami po namin kayo. Thank you po. Thank you, General, sa panahon po ngayong umaga, ha. At sa susunod po ulit para sa mga katanungan namin ni Maricel. At salamat po sa inyong serbisyo. I-hello nyo po kami kay Sir Nartates po, sir. Sa ating chief, PNP chief po. Yes. Apo, Ma'am DJ Judge, Ma'am Maricel, maraming salamat po. Thank you so Salamat much. Ayan nga po si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang spokesperson ng Philippine National Police. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.